Yan, sa mga naaraw silang yung lahat mga paps, no? Welcome back sa ating channel. So, sa araw na to, meron tayong tanggap and meron tayong gagawin isang Samsung 55 inches Smart TV. So, ito po yung kanyang model. Model niya is may lalim. Ito yung kanyang model, oh. Samsung UA 55 Inch 7090 Key XXT. Yan. So, bali binuksan na po natin to. Medyo mahirap yung pagbukas ng ganitong yun kapag hindi mo kabisado, no? Kasi string lock po siya. Hindi po siya screw, kundi screwless po siya. Tapos yung kanyang lock is string lock siya. So, na-discuss siya pa natin, no? So, hindi na pwede sinasadya, pero nadikit na po natin yan. Nagamitan ng Digicon. So, dito, upon checking natin, nakita natin dito, meron tayong nakitang sunog, oh. Ayan. Ito sa kanyang bandang primary. Sa may MOSFET natin, ayan, oh. Sunog, meron tayong sunog kasi sabi na mayari may pumutok daw sa ilalim. So itong tinesting natin dito, digit wala po siyang power. So ito siguro yung pumutok, oh, yung capacitor na to. Yan. So chinek po natin yung MOSFET, okay naman, hindi naman shorted. Filter, hindi shorted yung linya ng filter natin. Tapos itong diode, okay naman. Ito lang fuse, nag-open po yung fuse natin. Tapos itong capacitor na to, may sunog po sa may ilalim. Yan. Ayun, oh. Meron po siyang sunog sa may bandang ilalim niya. So ito siguro yung dahilan. Kasi sabi na mayari, mataas na yung voltahe. Yung kanyang AC line nasa 240. So siguro ito yung dahilan kung bakit pumutok yung capacitor dyan na filter, yung high voltage capacitor po yan. In between drain and source po yan, ground and saka sa may drain ating MOSFET, no? So protect siguro yan nung kapag mataas yung supply or yung source. So ito siguro yung protect. Putok siya, tapos pumutok naman yung fuse niya. So gagawin natin ba, tatanggalin natin yung kanyang buong board. Probably pinagsama na po yung ano nito, power supply at saka main board at saka timing control, no. Meron po siyang dual flex puntang top board natin. So tatanggalin lang natin tong board na to, tapos ito troubleshoot natin. So ito mga paps, na tapos na natin mapalitan ng high voltage capacitor yung ating
No, 2 to 1 yung sunog, oh. Grabe. Ito yung spark nito, yung dahilan ko bakit naging itim sa side na to, no. Yan. So, ang value nito is 2 to 1 key, 1 kV. So, pinalit natin is 331, 1 kV pala, nilikyan po natin ng konti. Yan. So, para titibay siya. And then, yung fuse is, nag-jumper na po tayo ng dalawang strand dyan, ng magnetic wire, for, tawag dyan, troubleshooting purposes only. Kung wala tayong mahanap, ganyan lang. Pero kapag may nahanap tayo, papalitan natin ng fuse to, no? So, kakabit ko lang dito yung unit ito. Sa nakita nyo naman, tinest natin, sinaksak natin, meron ng 12 volts na lumabas ito sa may secondary side, no? So, titest na natin actually ito sa may unit niya mismo. So, ito mga paps, nasaksak na po natin, and gumana na po yung unit natin. So, ito na po yung naging outcome ng ating ginawa. Yan, nakasandig po siya dito sa may, nakasandal po siya sa may pader natin, no? Kasi medyo malaki siya. Yan, no? So, gumana po ulit yung unit natin. So, buti at yun lang yung naging sira niya. Labas yung kanyang standby logo na no signal. Ayan. So, ito sa kanang niya. Balik, saksak niya. Saksak balik. Para makita natin yung kanyang startup, no? Ayan, no? Labas yung logo ng Smart TV. Tapos, ayun. So, all goods, all done. So, okay po yung unit natin, no? And, nandito lang yung video natin, no? At maraming salamat sa mga nanonood, no? May God with us always, and this is your service, Ryan Cruz Tech. See you in our next video. Bye-bye.